Okay, so let's continue dito sa solid analytic geometry. So ito yung formula natin. Considering meron tayong line, so meron tayong point 1 and point 2. So yung point 1 meron siyang x sub 1, y sub 1, and z sub 1. No? So bali ito is meron siyang x sub 1, y sub 1, and z sub 1. Then for point 2 meron siyang ito pala yung teka lang ha. Ito yung x sub 1, nagkabaliktad. Then ito yung y sub 1. Ganun din dito. Ito yung x sub 1, x sub 2, y sub 2, and z sub 2. So ito yung points niya, no? So i-connect natin yan. Meron tayong line, 3D line. So ito yung distance. So yung angle with respect to x-axis, meron tayong alpha dun sa line. With respect to y-axis, meron tayong beta. And with respect to the z-axis, meron tayong theta. So the distance between 2 points is same lang dun sa plane. Nadagdagan lang ng z sub 2 minus z sub 1 squared. Kung gusto mo namang hanapin yung mga direction cosines, so yung direction cosine, ito lang yung mga angle na yan, no? Yung cosine nung alpha, cosine nung beta, tsaka yung cosine nung theta. So anyway, nililabel yan as L, M, tsaka N, no? Para mas madaling tandaan. So anyway, cosine alpha pa rin yan, no? So yung tawag dito is mga direction cosines. So yung formula is ito lang, no? X sub 2 minus x sub 1, then d, kasi ito with respect to x-axis. Ito with respect to y-axis, kaya y din yun dito. Ito with respect to z-axis, di ba? So, kaya z. So, yung d, ito yan. So, take note, yung cosine squared ng alpha plus cosine squared ng beta plus cosine squared ng theta, they're all equal to 1, or L squared plus M squared plus N squared equals 1. 1. Okay? So, I hope klaro tayo sa distance at direction cosines. So, napaka-importante yung formula na yan, lalong-lalo na sa mga statics, no? Sa engineering mechanics, di ba? Gumagamit tayo ng ganito sa Victor kung gusto natin i-solve yung mga 3D forces. So, ito yung ginagamit natin ng mga concept. So, yan, no? Then, we have also division of line segments. So, similar lang talaga siya dun sa plane. So, nadagdagan lang ng z. No? So, meron tayong z1 plus k ng z sub 2 minus z sub 1. Where yung k is same talaga sa plane. No? So, for instance, meron kang p dito na x, y, and z. So, yun na yun. No? Yung distance nung p1 to p all over p1 to p2. So, same lang talaga siya sa plane, no? Na dagdagan lang ng z. And for the midpoint, so ito yung sa plane. So, sa 3D is nadagdagan lang ng z. Okay? For the straight line, so ito naman yung formula, no? Similar lang, parang similar lang siya sa 2-point form. Dun sa ano? Kasi kung kukonsider mo yan, na pwede mong y sub 1 minus y sub 2 ng x sub 2 minus x sub 1 is equivalent ng y minus y sub 1 and x minus x sub 1, which is similar dun sa plane analytic geometry. So, ginaganito na lang, dumadali man din tandaan. So, sa 3D dimension, may na-add lang na z. Z minus z sub 1 all over z sub 2 minus z sub 1. Okay? So, meron din tayong tinatawag na plane or parang surface. No? Kasi 3D na tayo eh. So, yung general equation ng plane is meron tayong EX plus BY plus CZ plus D equals 0. So, yung standard equation niya, meron tayong ito. Yung A times yung X minus X sub 1 plus B times Y minus Y sub 1 plus C times Z minus Z sub 1 equals 0. Okay? Ito yung first na standard. Another standard equation ng plane is x over a plus y minus b over b plus z over c equals 1. So, ito yan, no? Kung ito yung x-axis natin, ito yung y-axis natin, ito yung z-axis natin. Kung ito yung plane, so ito yung intercept niya. No? Parang intercept form siya.
Doon marami pa siyang standard equation, pero ito lang yung commonly na gamit natin. Or kahit okay na yung dalawa. Kaya na din natin i-solve yung standard equation kahit ito lang yung gamit natin. So, kung hahanapin naman natin yung distance from a point, okay, dun sa plane. So, parang ganito yung itsura. So, meron tayong plane. Then, meron tayong point na x sub 1, y sub 1, and z sub 1. So, same lang talaga siya sa no? Na dagdagan lang ng z. So, same na same siya sa plane. No? So, yun. No? Ito yung equation ng line natin, nung plane natin. Ito yung equation ng plane. So, substitute mo lang yung value ng x sub 1, y sub 1, and z sub 1 dun sa equation ng plane. Okay? So, ganun lang yung mangyayari. Then, x, y, and z, kukunin mo lang yung coefficient and then square mo. Para sa itong plus minus, alam naman natin yung distance minsan negative, minsan positive. So, kung negative yung dito sa taas, yung gagamitin mo dito sa baba is negative. Pag positive yung dito sa taas, yung gagamitin mo sa baba is positive, no? Anyway, to make the story short, kailangan lang yung distance is to be, must be positive. Ganun lang yan. Kaya meron siyang plus minus. Okay? So, flexible yung plus minus na yan. Basta, gusto lang talaga nung formula na yung distance must be positive. We have also angle form between plane. Kung meron tayong plane, example, ito yung plane na yan, then meron pa tayong plane dito. So, hanapin natin yung angle in between sa kanila, no? So, ito yung formula. Kung ito yung plane 1, and ito yung plane 2, so, kukunin mo lang to, no? A sub 1 times A sub 2 plus B sub 1 times B sub 2 plus C sub 1 times C sub 2. And then, squared mo lang yung coefficient nito. Di ba? Parang ito yan. Then, squared mo lang yung coefficient nito. So, ganun lang man yung pattern. Then, yun na. Makukuha mo na yun. Yung theta by cosine inverse na. Then, masabi din natin na perpendicular yung plane, bali 90 degrees, kung yung A sub 1 plus B sub 1, A sub 1 times A sub 1 times A sub 2 plus B sub 1 times B sub 2 plus C sub 1 times C sub 2 mas naging 0, perpendicular yung plane. Pero, pag ganito naman siya, yung ratio ng A sub 1 divided by A sub 2 is equivalent ng ratio ng B sub 1 and B sub 2, and also with C sub 1 and C sub 2. So, once yung mga ratio nila are equal, so parallel yung plane. So, ganoon naman yung sa plane. Okay, so tandaan nyo lang yan. And then, we have also the quadric surface. So, parang ano to, yung mga cylinder, sphere, tsaka ellipsoid. No? Doon marami pa. Ito na lang yung kinuha ko. So, search na lang yung iba. Okay? So, basta andun yan lahat sa mga formula books na. So, yung general equation ng quadric surface is ito. So, ex squared plus by squared plus cz squared, then plus dxy plus exz plus fyz plus gx plus hy plus iz plus k equals 0. So, yun yung general equation ng quadric surface. So, meron tayong standard equation depende kung ano yung sulit natin. No? So, kung circular cylinder, so, ito naman. X squared plus y squared equals r squared. X squared plus z squared equals r squared. And y squared plus z squared equals r squared. For sphere, is ito naman. So, x squared plus y squared plus z squared equals r squared. And kung meron siya dun sa center, iba yung center niya. So, x minus h, y minus k, and z minus l. Lahat yan naka-squared equals r squared. Pag ellipsoid naman, so ito naman yung formula mo. So, kung yung center niya is at origin, dito is center h, k, and l. Dito is center is origin. Dito is center is h, k, and l. Okay? Parang ito yan, yung middle niya.
So, yun, no? So, deduct ka lang ng minus h, minus k, and minus l. So, ito pa rin yung formula. Parang sa ellipse lang. Nadagdagan lang nito. Nung z squared all over c squared. Okay? So, yun lang. No? So, in the next video, mag-solve na tayo ng problem related to solid analytic geometry. Okay, thank you.